Hallelujah. Good morning sa tanan. Wow. Praise the Lord. Mabuti ba ang Diyos? Amen. Good morning, good morning, good morning guys. Sunday na naman. Welcome po sa pamilya ni Lord. Hallelujah. Touch of Grace Fellowship brought to you by, syempre, nauuna si Lord sa tanan. Amen. So, praise the Lord. Meron tayong oras na itinabi para sa Ginoo. At sinasabi ko sa inyo, ang Diyos papuriya. Amen. Ang Diyos na una. At dapat siya lang ang karapat-dapat na tumanggap na ng lahat ng praise, worship, and everything. So, kung ano man yung gustong gawin ni Lord, hayaan natin na kumilos ng Lord. Amen. So, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Well, tayo ay mag-ampo. At every Sunday ko naman po sinishare sa inyo na kung meron tayong kailangan mo na ilapag, ibagsak, ibutang sa yung tiil ni Lord bago pa tayo humawit sa Kanya, bago pa tayo masunod sa presensya ng Diyos, gawin na natin. Huwag natin hayaan na ang galit, puot, asara, kung ano man, inis na makaharang sa atin at kay Lord. Amen? Sinasabi ko sa inyo, hindi kayo makaka-concentrate sa presensya ni Lord kung mayroon tayong ibang iniisip. So, ibig sabihin, ibutang muna ang tanan ng mga obstructions, yung mga detours, ihatag muna sa Ginoo para mabigyan natin ng full attention. Full attention. Attention. Full attention natin sa Ginoo. Amen? Full attention sa Ginoo. Kung gusto mong maranasan yung kabuuan ng Ginoo, kailangan natin maibigay yung kabuuan ng pagkatao natin. Puso, kalag, kasing-kasing at kalag, hug, kalag. Kailangan ibigay tanan. Kung you want more of Jesus, kailangan ipitawan ang sarili. Amen? Minsan po, may konting kamalian yung naiisip natin kasi nabasa natin yung sinabi ni Juan Bautista. At sinabi niya, Lord, bawasan mo ako para ikaw yung madagdagan. Well, ito yung tama para kay Juan. Pero sa atin mga ikson, kung nabasa na natin yung Ephesians, Galatians, pati yung sa Corinthians, ang isabi ni Apostle Paul is kailangan tayo ay 0 at si God ay 100. Ano yun? Kailangan si God yung 100% at tayo 0. Hindi po pwede 99.9 or below pa. Ang gusto ni Lord is 100%. So ibig sabihin po, pag mayroon pa tayo, kung mayroon pa tayong tinatago, mayroon tayong asar, puot, galit, inis, sabi daw, ibigay muna natin kay Lord. Sa saglit lang, 10 seconds mga ikson, 10-20 seconds. Alam ko, lahat kayo, pag may sinabi ko ng asar, inis, galit, puot, alam ko, mayroon kayong naisip na ng isang tao. Gusto ko ibigay sila ng 10-20 seconds na sabi mo lang, Lord, patawarin mo ako, binibigay ko sa iyo yung tao na yan. Okay? 10-20 seconds. Kausapin mo lang natin si Lord. Hallelujah. Simple lang naman mga ikson. Lord, binibitawan ko si ganto, ganyan. Binibigay ko sa iyo, Jesus name, kumilos ka. Simple lang mga ikson. I-release natin yung mga buot, asar, galit, inis. At suotin natin ang kabuuan na kung ano yung gugma sa Ginoo, kung ano yung grasya sa Ginoo, kung ano yung pagpatawad sa Ginoo. At siyempre mga ikson, bago mag-praise and worship, isuot natin ang kalipay sa Ginoo. Amen po ba? So
So, hallelujah. Hallelujah. Well, kung gusto niyo mabarog na tayo mga ikson. Let's stand before the Lord. Let's pray. Hallelujah, Lord God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Una sa tanan, Panginoon, maayong buntag sa iyo, Ginoo. Salamat kaayo, Ginoo, sa panibagong adlaw, Lord, na pwede kami magtapok-tapok diri sa church, Lord, at pwede kami magdaig, magpuri sa ngalan mo. Ikaw lamang, O Diyos, ang takos sa tanan. Ikaw lamang, O Diyos, na worthy na ma-receive, Lord, yung mga praise and worship namin, Panginoon. Tulad ng sinabi ni Pastor Ken, na yung praise ay para sa iyo at yung pulong para sa amin, Lord. Gusto namin, bago pa kami nakareceive ng iyong pulong, Panginoon, gusto muna namin, Lord, magpasalamat sa iyo, Ginoo, sa lahat na ibutang mo, lahat na ibigay mo, lahat ng hatag mo sa amin, Lord, at lahat na nagawa mo na yung week, Lord God. Protection, healing, Lord God, binibigay namin sa iyo ang tanan. Tanggapin mo yung mga awit namin, Ginoo. Oh, Jesus. Tanggapin mo yung mga kasing-kasing namin, Ginoo. At Lord, bago pa kami nag-pray, God, binitawan namin at ng mga puot, asar, inis, Lord, tinaas namin sa iyo yung pangalan ng tao na yan. Lord, please, kung mayroon pa rito ay hindi pa nag-release niyan, in Jesus' name, Lord, tabangin mo, Ginoo, na ma-release nila muna yan sa iyo bago pa sila pumasok sa presensya mo. Gusto namin maranasan, Ginoo, ang kabuuan ng Espiritu, kapangyarihan, gugma mo. Oh, Jesus. Holy Spirit, come. Move among your people, Lord God. Renew us. Renew a steadfast spirit in us, Lord God. We will praise you. This will be a house of praise. Jesus. Praise you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, God. We praise you this morning, God. Sa iyo ang tanan, Ginoo. Tanggapin mo kami, Lord. Tanggapin mo yung mga awit namin, Lord. Linisin mo kami, purify mo kami, Panginoon. Sa pagduo, Lord, sa paglapit namin sa presensya mo. Praise the Lord. Hallelujah. In Jesus' name, hallelujah. Amen. And amen. And amen. Hallelujah. Amen. Amen. Magbasa muna tayo sa pulong sa Ginoo dito sa Psalm chapter 43. May buntag sa tanan, atong basahon ang pulong sa Ginoo sa Psalm 43. Usa ka pag-ampualan sa panahon sa kadugot. Pamatud-i o Dios nga wala ako'y sala, ug labani ako batok sa dili Dios ng mga nasod. Luwasa ako gikan sa limbungan ug daotang mga tawo. Ikaw ang Dios nga nagapanalipod kanako. Nganong gisalipon mo man ako? Nganong kinahanglan pa man nga magsugo ako tungod sa pagpangdaog-daog kanako sa mga kaaway. Lamdagi ako og tudloy sa imong kamatuoran. Ug dad-a ako pagbalik sa imong templo didto sa balaang bugtod. Unya moadto ako sa imong halaran, O Dios. Ikaw nga nagahatag kanako og kalipay. Magadayig ako kanimo pinaagi sa pagtukar sa harpa o Dios. Nganong maguon man ako og mabalaka pag-ayo. Musalig ako kanimo ug dayigon ko ikaw pag-usab. Ikaw nga akong manuluwas o Dios. Atong palakpakan sa Panginoon. Amen. Pero ang point lang dito, mga ikson, napakanindot yung sinabi. Sabi sa 4, I will go to the altar of the Lord. Dahil ang Diyos ang aking kalipay at siya rin ang aking delight. Natutuwa tayo sa pag-praise sa Ginoo. At tapos dito sa last part na ng verse 5, ang exalt, sabi daw, sa iyo lamang ako, sa iyo lamang ako, sa iyo lamang ako magpupuron ng pag-asa. Guys, ang Diyos na natin, itong Diyos na to, siya lang nagbibigay ng pag-asa. Amen. Amen? Siya ang aming pag-asa. Doon lang tayo masa.
And it says, I will praise Him. Mga igsoon, let today be a house of praise. Let today be a shout of praise. Let today be a celebration of praise. Wala nang iba mas importante kundi dapat i-praise natin ang Diyos. Hallelujah. Well, alam mo na. Alam mo na kung ano yung mga job ninyo. Alam mo na yung part ninyo, alam na namin yung part namin. Gawin natin yung part natin para sa Ginoo, amen? Let's praise the Lord. Here we go. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying down the joy of the Lord.
your name. Takos ang ngalan mo. Hey, Jesus. Takos kang dahigon. Takos ang ngalan mo. Takos ang ngalan mo. Hey, Jesus. Takos kang dahigon. Takos ang ngalan mo. Takos ang ngalan mo. Hey, Jesus. Takos kang dahigon. Takos ang ngalan mo.
ang ngalan mo, Jesus. Tapos ang daigod, tapos ang ngalan mo, tapos ang ngalan mo, Jesus. Tapos ang daigod, tapos ang ngalan mo. Mga igsoon, walang ibang ngalan na mas labang pa. Ito ngalan na to si Jesus, mga igsoon. Siya lamang ang takos sa tanan. Takos sa tanan ng problema ninyo. Takos sa tanan ng mga sakit ninyo. Takos sa lahat ng inis, purot, asar, galit. Mga igsoon, ito ang ngalan na mas ilabaw sa tanan na kailangan natin tayo. Kailangan natin purihin, kailangan natin ipasidungan. Itong Diyos na to, mga igsoon, itong pangalan na Jesus, siya lamang ang kaluwasan. Siya lamang ang nagluluwas. Mga igsoon, dapat ibitawan na ang puot, ibitawan na ang asar, ibitawan na mga idolo, ibitawan na yung mga problema, ihatag na sa Ginoo. Ihatag sa Ginoo ang tanan ng kinabuhi mo, ang tanan ng kasing-kasing mo, ang tanan ng kaunahuna mo. Mga igsoon, dili mo kaya mag-isa. Mga igsoon, please makinig. Hapit na mga araw na magiging mas mahirap na. At walang ibang alan na makakaluwas sa buhay ninyo. Ang igsoon, takos ang ngalan ni Jesus. Takos sa tanan. Tanan is tanan. Why sakit na dili man kaya ni Lord pagalingin? Why problema, mga igsoon, na hindi kayang solusyonan? Why bolsa na hindi niya kayang punuin? Walay kalungkutan na hindi niya kaya pagandahin? Mga igsoon, perfect ang Ginoo. Perfect ang Ginoo. Pinag-promise ni Jesus ay yung pinakamaganda para sa iyo, tinatago niya para sa iyo. Kabisado niya ang tanan na dinadaanan mo at dinaanan niya na. Sabi daw, walang ibang reason na dapat hindi magtiwala sa Ginoo dahil pinuntahan na ni Jesus yung future ni mo at ginawa niyang maayo. At ngayon, kailangan na natin sumunod kay Jesus. Kay Jesus lang talaga maayaw na future, mga igsoon. Kay Jesus lamang ang maayong future. At kung gusto mo maranasan yung kalayaan, yung kabutihan, yung kaluwasan, yung kalipay, dito nagmumula sa akong Diyos, sa akong Jesus. Yesu Kristo, walang iba. Ikaw ang number one sa kinabuhi ko. Lord, gamitin mo po ako para ma-share ko sa kahit kanino man, Panginoon, yung kaluwasan mo, yung kabutihan mo, yung kapag-aayaw mo, Panginoon. Kailangan na makita, Ginoon, ng buong mundo, Lord. Buong kalibutan. Nais Jesus lamang ang naluwas. Pag willing ka mo na maggamit na ng ngalan ni Jesus, kung willing ka mo magamit sa pangalan ni Jesus, mga igsoon, why laban sa iyo ang buong mundo? Why laban sa iyo ang buong kalibutan? Siya lamang ang kadaugan natin. Oh Jesus, you are the victory. You are the Savior. Worship your name. Yes, Lord God. Ako sa ngalan mo, Ginoo. O Jesus, takos kang daigo.
pasalamatan, sambahin. Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Samahan mo kami, Panginoon, sa pagitan ng tulong mo. Buksan mo yung mga kahuna-huna at kasing-kasing namin, Ginoo, para masabta namin yung pulong mo, para masabta namin yung message mo, Panginoon. Lord, gamitin mo po ako bilang lingkod mo, Panginoon, na may share kung ano yung heart mo, Ginoo. Salamat kayo, Ginoo, sa gibuhat mo para sa mga kinabuhi namin, Ginoo. Hallelujah, Lord God. Praise you, Lord God. We praise you in this place, Lord God. This is a house of praise. Hallelujah. At lahat ng mga anak ng mga Panginoon, mga ikson, kayo yan, magsigaw tayo ng amen. Amen. Bago pa kayo maglingkod, tingin sa left and right, sabihin mo, maayong Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Good morning ulit sa tanan. Mabuti ba ang Diyos? Amen. Hallelujah. Amen, amen, amen. Guys, kung hindi natin nagigets na itong panahon ito ay medyo grabe na, mahihirapan talaga tayo sa pinakakatapusan. Kailangan na mayroon tayong advanced warning, advanced knowledge na sa mangyayari, sa mga darating na panahon. Dapat ngayon pa lang, naghahanda na tayo. Ibig sabihin ng handa mga ison, more Word of God, amen? More prayer, amen? Hindi to yung badoy na nagbabasa lang at nagpa-pray lang, hindi ganyan, kundi grabe, kailangan natin gawing specific kung ano man yung ginagawa natin araw-araw. Guys, kailangan may goal yung ginagawa natin. Last week, pinag-usapan natin yung priority na naman. Pinag-usapan natin kung sino talaga yung number one. Na meron dinagdag si Pastor June, si Kuya June, yung kapatid ko ba? Meron siyang hindi na talaga nag-post sa atin, kundi nakita ko lang talaga na word na dinugtong sa priority. At sinabi niya, kahit sino man may priority sa buhay, dapat meron din silang commitment. Commitment. Naintindihan ba natin yung word na commitment? Ito ay committed. Ito ay talagang sinusure mo talaga
na sa isang bagay na yan, isang issue na yan, isang job na yan, committed ka. Kung dili ka man committed sa college or high school, palamang talaga, tulad ko, hindi ka makakagraduate kung hindi ka committed. Kung hindi ka committed sa job mo, palamang hindi ka tatagal sa job mo. Kung hindi ka committed sa isang bagay, relationship, boyfriend, girlfriend, husband, and wife, hindi rin magiging maayo ang relationship mo. At grabe yung priority na pinag-usapan natin last week about number one si Jesus, number one si Jesus, number one si Jesus. Kasi kung hindi, nakita natin na may consequence. Diba? Last week, pinag-usapan natin yung consequence. So itong priority na to, kung hindi tayo committed sa mga priority natin, anong halaga yung priority? Yung na-share ni Kuya Junior, hindi naman talaga na-share sa akin, kundi nakita ko lang sa page niya, sabi niya, committed pa tayo. At grabe, all week, pinag-isipan ko talaga itong priority na pinag-usapan natin last week. At sabi ko, grabe, magkapatid itong priorities at commitment. So, na-encourage ko kayo na isuwat sa iyong Biblia o sa iyong journal o iyong cellphone, isuwat nimo ang mga priority nimo from 1 to kung ilan. Kung meron kang 25 priorities, maganda. Tapos sa bawat week o bawat araw, pwede mong balikan at i-compare mo kung ano yung nagawa mo na yon, kung ano yung priority na nagiging higher than the other ones. At meron kang idea, kasi mga ison, tayo ay mga, sinabi ko kanina sa prayer natin, tayo mga human, tayo mga tao, ay creatures of habit. Ibig sabihin, nasasanay tayo sa normal na everyday, kumakain tayo sa umaga, bisita tayo sa CR, punta tayo trabaho, magkaon tayo ng tanghalian, alas 3 na snack, alas 5 uwian, pagdating naman sa bahay, hello, cellphone, kaon, toothbrush, tanaw, tulog, at yung sunod na araw, ganun lang naman. Ganyan ang normal na tao, creatures of habit, paulit-ulit. Ngayon, kapag hindi nyo nakikita yung pagbabago, kung hindi mo nakikita yung mga stuff, minsan hindi mo talaga pinapansin. Sabihin natin, yung unang araw na sa bahay ka at may dumaan na ng daga. Ano yung daga sa Bisaya? Ilaga? Dapat, ilaga. Inalaga, yung daga. Sarap yun. Dagang booking. So, sabihin natin yung unang day na nakita mo yung daga. May daga! Pero di mo lang nahuli. Tapos every day, after ng weeks na, normal. Hindi na pinapansin yung daga. Yan lang yun. Ganyan yung ano natin, yung buhay natin, nagiging normalized sa mga nakikita. So ngayon, sabihin natin, pag meron tayong checklist, ito, kung gusto niya matuto kung paano gumamit ng checklist, pwede niyo talaga kausapin si Rich. Magaling dyan sa mga checklist. Gumagawa siya ng listahan. Si Papa Spade, sinasabi ko sa inyo, ang galing niya sa mga checklist. Ito mga checklist na ito, mga ison, nilalagay mo yung daily goals mo, nilalagay mo yung weekly goals mo, nilalagay mo yung monthly goals mo, nilalagay mo doon yung yearly goals mo. Tapos na yun, kada week, or kada araw, kada week, kahit buwan, kada taon, pwede mo mabalikan yung checklist mo at makita mo kung na-check ba yung mga gusto ni-check o yung mga hindi mo na-check. Ganito po ang priorities. Kung meron kang priorities every day, ilista mo at at the end of the day, i-check mo lang. It only takes 1 minute. At kung wala kayong 1 minute para sa Ginoo, may mas malalim na tayong problema. Amen? 1 minute, ibasa mo lang yung mga ano mo, yung mga priorities mo. Ito, hindi ko nabigyan ng pansin. Ito, nasobra naman ako dito. Nagets ba natin? Makikita mo, kasi pag nakikita natin, mas maiisip natin, mas ma-realize natin na, yun pa rin. Pero kung hindi natin tinatingnan, nagiging baliwala lang. At ang buhay natin sa Ginoo, mga ison, hindi po pwede na baliwala lang. Amen po ba? Ang buhay natin sa Ginoo, kailangan talaga ng commitment.
At grabe, na-blessed ako sa, hindi nga kami nag-usap ni Kuya Jun, kundi meron talaga siya na itanong sa page niya na nakalagay lang talaga, are you committed? Committed ka ba? At talagang nagpaisip talaga ako. Grabe. Itong commitment mga ison, pwede man to magamit sa church, sa ministry, sa friends, at sa mga kaiksona. Anong ibig sabihin? Kung committed tayo sa church mga ison, wala akong dinadaan, alam ko bawat buhay may mga dinadaanan, mga issue, mga problema. Hindi ito para sa isang tao. Ito para yung idea lang ba? Para sa tanan. Ang commitment is inauna kung ano yung importante. Now, kung committed tayo sa church, alam na natin, ang church ay nasusugod na ng 9:55. I-check niyo yung pastor niyo. Tama ba yun? 9:55 ba nagsastart ng church? 9. Okay, so committed tayo. Hindi tayo darating na ng 8:59. So, hindi tayo darating na ng 8:58. Dapat mga ikson, committed tayo sa Ginoo. Wala to sa Touch of Grace ha, hindi to para sa Touch of Grace. Hindi to para kay Pastor Ryan, hindi to para kay Pastor Edwin. Ito ay para talaga, committed tayo sa Ginoo. Gusto natin magiging on time. Now, alam ko, naghuhat pa ng 13, nagkaampas si Bibi, yung chinelas ko na flat. Yung ilong ba? Hindi na kasama yung ilong doon. Yung mga ano ba, yung mga issue ng buhay. Alam ko palagi may issue. Pero, I'm not talking about every issue. I'm talking about kung ang heart natin gusto talaga mag-commit kay Lord. I-please ka gagawa ng paraan. Kasi alam na natin, kung late tayo sa trabaho, bawas sweldo. Sino ba dito gusto mabawasan ng sweldo sa trabaho? Deducted. Sa school, nako, nang marka na naman, tardy. Ano yung, tardy ba yung ginagamit na word pag late ka sa class? Or late lang? Late. So yung word na tardy means na late. At kadalasan yung mga elementary to middle school to high school, may board doon. At talagang nandun yung pangalan ng estudyante. At kapag may marka na ng tardy, may check. Pagkatapos na ng semester, bibilangan talaga yung tardy mo at meron yung extracurricular activity na kailangan mong igawin. Extra essay, extra book report, or kung ano yan. May extra ka babayaran. Now, sa real world, nababawasan. Sa real world na reality, ang trabaho, pag dili ka pumasok ng isang araw, dili ka naman babayaran. Now, guys, bakit ba sa mga worldly, mga makamundong gawain, hindi natin kino-compromise yung takbo ng buhay. Pero pagdating sa Ginoo, I love you, Lord! Sa isang buwan, isang beses ka lang naman nagsimba. Once again, dili man to para sa Touch of Grace Church. Dili man to para kay Pastor Raya, kay Pastor Edwin o sa simbahan. Ito ay between you and the Lord. Wala akong dinadaan, wala akong sinushoot dito na tao. Kundi yung idea lang ba, ang commitment, it takes motivation and discipline. And kung hindi tayo discipline, grabe, pinag-usapan pa lang namin to ni Sheen nung last Friday, na about sa katawan. Kung gusto mo talaga magkaroon na ng body type at puro kang kaon, paano mo mahabol yung body type? Mamaya yung body type na gusto mo sana gano'n, nagiging O. Nagiging bilog eh. Pero yung pinag-usapan namin ni Sheen, it takes self-discipline. It takes self-discipline. Kung hindi ka willing na i-discipline ang katawan mo, wala talaga magbabago. Now, pinag-usapan na namin ni Sheen yun eh. Ito ay every aspeto ng buhay mo. Kailangan talaga ng discipline, self-discipline, self-control. Madaling araw guys, grabe. Nag-message sa akin, pinapapray ko pa rin to, nag-message sa akin si Jai Jai. At talagang meron siyang naibuo sa akin talaga. Nag-message din siya sa men's pero na-delete. Sa akin nag-message, hindi niya na-delete. At binuhos niya. As in, parang yung suwat ni Apostle Paul. Alam ko naman yung tama, na gusto kong gawin yung tama. Hindi ko dinadaan sa Jai Jai, kundi share ko lang kasi. Magandang example. Pero hindi ko nagagawa. Ano ba tong buhay ko? Sound familiar? Kay Paul? Sabi ni Paul, yung ayaw kong gawin, ginagawa ko. At yung gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. Ano ba tong buhay ko, Lord?
Parang ganun yung iyak ni Jai at na-encourage ko lang na sabi, Jai, ito ay self-discipline, ito ay self-control, ito ay commitment talaga sa Ginoo. At ito ay pagwala sa buhay natin, guys. Baliwala lang yung ginagawa niyo sa church. Kung di man tayo committed sa Ginoo, kung di man tayo committed sa ministry, once again, sasabihin ko lang to, walang importance sa pangalan ng ministry na to. Walang important kung ano yung tatak ng church na to. Wala tayong religion na tinuturo. Wala tayong tinuturo na kailangan ganito, ganyan, ganyan. Wala tayong batas na binibigay sa inyo. Ang sinishare na namin sa inyo is yung pulong sa Ginoo. At hindi ako suko ha. Ako ay excited lang sa pag nakashare ng pulong sa Ginoo. Kailangan na mabuksan yung mata natin. Mabuksan yung kasing-kasing natin. Linisin natin yung kalag natin. Intindi natin na importante ang commitment sa Ginoo. Seryoso man si God sa commitment. At kung ano, yung ibalik lang natin, kung hindi natin maibigay yung life natin na committed talaga kay Jesus. Kahit mag-church ka ng 10 times a day, pero hindi ka man committed sa Ginoo, bali wala lang naman yung ginagawa mo. Ang attendance mga ison, dito importante. Now, masaya naman tayo kung marami tayo, amen? Pero wala kaming in-attendance. Wala kayong nakikita dito na umiikot na, oh, si ganito, ay wala. Ang bira, ang church mga ison, dili man daycare. Ang church nito, hindi, ang Pastor Edwin, Pastor Wright, hindi kailangan magbantay sa'yo. Mga adult naman kamo. May sariling kaisipan kayo, hindi kayo dapat kailangan bantayan pa ng pastor. Hindi ko naman sinasabi ganun nangyari, yung ano lang ba, yung idea lang, na dapat nakabasa ka mo ng pulong sa Ginoo, nakakinig ka pa ng pulong sa Ginoo, it's time na tayo ay lumago kay Lord, magiging committed kay Lord. Kung may nakikita ka na kailangan gawin sa church, huwag na kayo mahadlok or mahiya na, uy, pwede ba ako tumulong dyan? Guys, kung alam niyo lang, ang daming kailangan gawin para sa church. Pero konti lang, hindi to pa down ha, yung ano lang, sinasabi ko lang totoo. Pero konti lang naman talaga yung tumutulong. Hindi yan pinapadown yung iba. Pero halimbawa, kung may heart ka na gusto mo mag-help, kailangan lang lumapit kayo, magtanong, how can I help? How can I be a service? At kung mayroon talagang gagawin, isi-share ko talaga sa iyo. Super blessed ako pagdating ko ng church na umaga, na hindi ko pinapalaki yung ulo. Pero grabe, si Mark ay diretso na talaga sa pag-setup ng mga sound. Na usually, ako talaga nauna, sinesetup ko talaga yan. At dahil sa ginawa niya, na-blessed ako. Na-blessed ako sa ganun lang bagay, na-blessed ako. Na, ang tao, pag willing tayo, committed tayo kay Lord, kahit hindi natin trabaho yan, gagawin natin yan, guys. Na kung i-compare natin ito sa relationship natin sa Ginoo, meron talagang binigay sa iyo ni Lord na dapat mong gawin. At kung dili ka man committed kay Lord, hindi mo talaga magagawa yun. At ito talaga, mamuhay na ng buhay ayon sa sinabi ni Lord sa Bible. Mamuhay ka ng buhay ayon sa sinabi ni Lord sa pulong sa Ginoo. At ano yung buhay na yan? Meron tayong babasahin ng Old Testament story. At grabe, na ano ako dito, meron akong actually dalawang wali na parang nagja-juggle sa utak ko kanina umaga. At inintay ko lang talaga si Lord ay magdirekta kung ano talaga yung i-share, kung ano talaga yung ibigay. Kasi, alam na natin, pwede ang isang pastor mag-aral ng isang buwan para sa isang wali. Tapos, i-share niya kasi ready na siya. Tapos yung pala, wala naman sa tamang timing. Anong halaga yung wali niya? Kaya mas maganda, meron tayong prepare, pero hinahayaan natin ang banal na Espiritu ang magdirekta sa pag-share ng pulong sa Ginoo. Amen po ba? At ito yung commitment, guys. Ito yung commitment. Kung committed ka sa Ginoo, guys, kinakausap kayo ng Ginoo. Sa tinod lang talaga. Kung willing kayo makinig, kung willing ka magiging committed sa Ginoo, kakausapin ka talaga ng Ginoo. Hindi ka iiwanan ng Ginoo. Hindi ka kukulitin ng Ginoo. Kahit mali pa yung ginagawa mo, na-share ko kay Jai, kahit ano man yung nagagawa mo, ang Diyos ay nandyan pa rin. Naghihintay lang. Bro, sige na. Step forward. Sabi ko, step forward, let's go.
Huwag na natin hintayin pa yung iba pa mauna sa atin. Di ba may kasabihan? Yung sa ginagamit to sa construction, ginagamit to sa basketball, ginagamit to sa kain. Naging joke to, pero sabi pagdating ng pagkain ba, nahihiya yung iba na kumain ba. May isa sasabi, tirahin mo na yan bago matira ng iba. Guys, pag-abot sa spiritual life natin, sa bawat tao na sisharean mo, nagiging glory to para kay Lord. Bakit ibibigay mo yung glory sa ibang tao? Gawin mo na yung kung ano yung pinagawa sa iyo ng Panginoon para pagdating sa langit. Grabe, hindi na magkakasya sa corona mo yung lahat ng mga kalag na pinagsharean mo. Kasi sabi daw, mabibigyan daw tayo, maghatang si God sa atin ng corona. Ang corona daw may bagong gems. Sa bawat mga nagagawa natin para sa Ginoo, sabi daw, nadagdagan yung mga gems. Yung mga magandang rubies, diamonds, sapphires, topaz. Ano pa? Mga ibang gems. Sino magaling dyan sa mga bato? Mamaya yung corona natin, puro graba galing sa hardware. Delete man naman maganda. Gets ba natin yung idea, guys? Huwag na natin hayaan na magawa ng iba kung may opportunity tayo na ma-share natin. Amen? Nagigits mo ba na yung buhay mo may halaga? Yung buhay mo hindi, walang option na dapat mag-share, kundi yan yung number one. Love the Lord with all your heart, your soul, and your mind. And love your neighbor as you love yourself. Na everyday, pag uwi ko, pumapasok ako sa barangay, at may mga ng tao na palabas, at dahil malit lang yung barangay namin, gagmay lang naman, halos kilala naman ang tanan. Nag-hello ka ng hello gano'n. Pero minsan, kasi ang Matabaw ay doon talaga naliligo yung mga tao, doon na nag-ano ng bangka, isda, mga gano'n. So, minsan marami talaga hindi naman taga doon. At pagpasok ko ng pasulubong ba, gano'n, minsan may mga tao nun, "Hey, Joe! Hey, man! Hey, man!" Mga ganun ba? At grabe ang unang inisip ko, walang yang ano mga to? Tapos, naisip ko talaga, okay, ano yung much better way na halimbawa kung makausap ko lang mga yan, na masabihan ko sila na, "Uy, yung ginagawa mo." So, palagi ko iniisip yun eh. Kasi ang unang isip ko talaga, kung may pangbato lang sa anak, mamaya nagbato ko yun eh. Kasi ang feel ko, barangay ko to. Ako yung taga dito. Pag pinuntahan ko yung barangay nila, at sinigawan ko sila every time na dumaan sila, ano kayo mapapil nila? So, kinulit lang ako ni Lord, na everything yung na gusto mong sabihin, at tinuturo din ako ni Rach to, tinuturo na ako ni Aubrey to, tinuturo na kay Pastor Edwin to, na everything na gusto mo iabot sa tao, baka may better way na kung paano mo iaabot sa tao. Amen pa ba? Nasabtan ba natin yan? Kasi hindi pwede panay sigaw, hindi pwede panay joke, hindi pwede panay may sarcasm na kailangan minsan alamin natin yung situation, gamitin natin yung binigay sa atin ng Panginoon ng tamang way, kausapin natin yung tao. So yun, yesterday sa pag-uwi ko, may nangulit na tao, at naisip ko lang, i-stop ko sana sila. Sabihin ko lang, "Uy, tandaan mo, Brad." Ito, ilang beses ka na pinaulit-ulit ba? Nag-rewind, nag-play ulit, rewind, play ulit. Naisip ko lang kung paano ko sasabihin sa tao, "Brad, tandaan mo, ako yung taga dito sa barangay na ito. Ikaw, hindi. So pag pinuntahan ko yung barangay mo at sinigawan kita, magugustuhan mo ba?" Hintayin ko yung sagot. Pag sabi niya, hindi. Tandaan mo kasi sabi sa pulong sa Ginoo, i-treat mo ang tao kung ano yung gustong i-treat sa'yo. So dapat sa inyo, palagi kayo may dalang ice cream, ihatag mo sa tao kung i-treat ka ng gano'n, gusto mo rin may treat ka ng gano'n. Pwede naman tumawa. Medyo nakakatawa naman. Grabe, harsh crowd, ha? Ibig sabihin, guys, yung sabi sa pulong Ginoo, love your neighbor as you love yourself. So kung ano yung i-share mo sa tao, dapat iniisip mo yung kabutihan din yung para sa'yo. So iniisip ko yan sa pag-share sa tao, guys. Balik natin sa witnessing. Pag-share mo sa tao, alamin mo,
kung paano ka linapitan ng Ginoo. Tandaan mo kung sino yung nag-share sa inyo. Tandaan mo kung ano yung mga words or love na ginamit ng Diyos para ma-break down yung mga walls ninyo. Kasi hindi lahat ng tao nalapat lang sa church. Oh, praise the Lord, amen, ligtas na ako. Hindi. May backstory yan na may mga nagpa-pray, may mga nag-i-invite, may mga nag-encourage, may mga nag-share. May backstory ang bawat kalag, bawat tao. Na may somebody na naghihirap para sa tao yan. At ngayon, tandaan mo kung paano ka lumapit sa Panginoon. Tandaan mo kung anong ginawa ng Panginoon para sa iyo. At ngayon, yan yung isi-share mo sa isa pang tao. Kung maayo ang ginawa ni Lord sa iyo, dapat yun din yung gawin mo sa ibang tao. Amen po ba? Nasabta ba natin yung idea? Now, do unto others as you want them to do unto you. So, kung panay sigaw sa bata, tapos sinigawan ka ng bata, sinasampal mo, ano yun? O kung palagi ka minamura na ng kapitbahay, minamura mo yung kapitbahay, tapos sila naman nagmura sa'yo, ano yun? May sense to, guys, na kung ano yung gusto mo, dapat yan din yung ibigay mo. Nagawin natin mas malalim yung spiritual mga iksol. Bago natin babasahin ang short na story na to. Ano yung gusto nyo makuha nyo sa Ginoo? Hindi mga physical, mga materialistic na gamit. Ang gusto natin is buhay na walang eternal life. Eternal life. Gusto mo makauban kay God sa katapusan. Amen? So, gamitin natin ulit yung same na equation. Kung ano yung paano mo i-share sa isang tao, kung paano mo i-love yung isang tao, gamitin natin yung same equation yan sa Ginoo mga iksol. Kung gusto mo, mabigyan ka ng eternal life ni Lord, ano yung dapat may hatag natin sa Ginoo mga iksol? Yung buong kinabuhi mo. Mga iksol, tandaan natin, may kasabihan, come as you are. Oo nga, come as you are. Pero you never leave the same. Come as you are. Kung ano yung paghihirap, kung ano yung problema, kung ano yung sakit, kung ano yung pagkukulang, lumapit ka sa Ginoo. Pero once natikman mo ang kabutihan ng Panginoon, once natikman mo yung kabuuan ng Panginoon, once natikman mo yung kapangyarihan ng Panginoon, dili man pwede na lumayo ka na the same kung ano yung sa pag-abot mo. Na-change ka na. So, ibig sabihin, ang Diyos, once nakilala mo ang Diyos hindi na tumatanggap sa mga less than ang kabuuan ng sarili mo. Kabuuan ng kinabuhi mo. Kasi sabi niya, I gave everything for you. All I want is your life. Yung kinabuhi mo lang ang gusto ko. Hindi na, once nakilala mo siya, hindi na siya tatanggap na ibibigay mo lang yung isang arm lang. Oh Lord, gamitin mo to, pero katawan to, sa akin to. Oh Lord, dalawa, sige. Magiging baliw ka. Lord, ito yung dalawa kay Lord pero yung buhay ko, yung ibang parte ng katawan ko, sa akin. Ito, gumagawa ng kung ano. Ganun ba ang Diyos, mga ison? Ang gusto ng Diyos, tanan. Unfair kaayo. Kung gusto mo sumunod sa iyong anak mo, kung gusto mo makinig sa iyong mga kaibigan mo, kung gusto mo makinig sa iyong barkada mo, unfair kung ibibigay mo lang yung 1/4 na truth. Unfair kung ipapakita mo ang 1/4 lang katotohanan nagbago ka. Unfair kaayo. Kasi sila naman, sa katapusan, sila naman yung magkukuwang. Kung kuwang yung bigay mo. So ganoon din sa Ginoo, kung gusto mo yung kabuuan ng buhay na walang hanggan, kailangan natin ibigay ang tanan sa Ginoo. Kailangan ibigay ang tanan. There's no other choice. Ang gusto ni Lord is ang tanan. Kung gusto mo ng full healing,
ibigay mo yung full self mo sa Ginoo. Kung gusto mo makita na kumilos ang Diyos, ibigay mo yung kabuuan ng self mo kay Lord. Kung gusto mo makita na kumilos si Diyos sa mga buhay ng anak mo, make sure na kung ano yung pinapakita mo sa anak mo is perfect before the Lord. Na alam ko, walang perfect na tao, hindi yan yung ibig sabihin na dapat perfect ka, pero sabi daw sa Bible, be perfect for I am perfect, be holy because I am holy. Ibig sabihin, with us, imposible. Pero pagkauban natin ng Diyos, with the Lord, nothing is impossible. Guys, alam ko, pinag-usapan na natin, pero ulitin ko lang, input equals output. If you want more of Jesus, give more of yourself. Di naman pwede ma-expect na kikilos ng kikilos si Lord na ikaw, ang bira ilang weeks na, di naman na-apply ang Bible. Di naman nag-ampo. Di na pa nag-church. Tapos sasabihin mo na pag nakita mo, mabuti ang Diyos. Ipakita lang sa mukha ba na ayos na ayos, pero sa loob, distant kaayo. Guys, ang gaingon ko kay Jai kanyang madaling araw, sabi ko, seryoso ang Diyos sa commitment natin sa Kanya. Seryoso ang Diyos sa commitment natin sa Kanya. So ito lang yung i-share ko, guys. Hindi naman talaga yan yung i-share ko, pero yan yung talaga tumatak sa puso ko. So ito lang, madali lang to. So dito sa nandito ako sa 1 Samuel kasi na yun eh. At grabe, si Samuel ay propeta, ay siya yung sumunod kay Eli. Si Eli at yung mga anak niya namatay dahil sa totoo lang mga ison, dahil sa commitment nila kay God ay na-compromise na. Gets pa natin? Last week, pinag-usapan natin kapag yung mali na decision natin may consequence. Si Eli at yung dalawang anak niya sa same day, sa isang adlaw, namatay silang tanan dahil sa compromise, sa commitment nila. So pinag-usapan natin ng konti. So ngayon guys, ito na ng mga Israelita. Nakikita nila yung mga ibang bansa na may mga hari at sinabi nila kay Samuel, Samuel, bigyan mo kami ng hari. Bigyan mo kami ng hari. Gusto namin ng hari. Tulad na ng mga ibang bansa. At sinabi ni Samuel, mga baliw ba kayo? Ang hari ninyo is si God mismo. Ano pa yung kailangan ninyo makita? Lahat na pangingailangan nyo, bigay ni Lord. Kaligtasan siya nag-iingat sa inyo. Yung pagkaon ninyo, grabe, isipin mo yung lahat ng ginawa ng Lord. Tapos na yun, gusto mo na kumuha ng tao, na nakakasala ang tao, tapos yan yung igagawin yung hari. Kahit ano daw i-share ni Samuel sa mga tao, sabi ng mga tao, bigyan mo kami ng hari. So sobrang bigat yung puso ni Samuel. Nag-fasting siya, nag-pray siya sa Ginoo, kinausap niya ang Panginoon, nag-sacrifice siya. Sabi niya, Lord, ano ba talaga? Ano yung gagawin ko? Sabi ni Lord, dahil matigas na mga ulo mga yan, bigyan mo na sila ng hari. Ipapakita ko sa iyo kung sino man yan. So sa madaling kwento guys, dito yung papasok na ng story ni Saul. Kung hindi ko naman babasahin tanan, pero ito ay nasa chapter 8, chapter 9, chapter 10, chapter 11. Ito yung patungkol kay Saul. Na may isang punto lang naman gusto kong i-share dito. At ito ay nasa commitment pa rin mga exon. Ito ay nasa decision din. Pero ibigay ko lang ng backstory. So, ang ginawa ni Samuel, nakinig siya. Pinawarn niya yung mga tao na kung meron kayong hari, ang mangyayari is kukunin niyo yung mga anak ninyo, gagawin niyang sundalo, hihingi siya ng tax sa inyo. Yung mga bukid ninyo, yung kalahati magiging kanya. Yung mga basak ninyo, yung kalahati magiging kanya, or ano man, basta ihahati-hati ba. Yung mga anak mo,
yung mga asawa mo, yung anak mo babae, kukunin, kayo naman magtatayo na ng palasyo niya, kayo na gagawa ng tanan. At kung ano man yung mabigat na ipapagawa sa inyo, walang mag-aatras. Warning ba? Tapos ang sumagot ng mga tao, sige, walang problema yan sa atin. Sa amin, walang problema daw. Maayon yung sinabi mo. Kung sinabi sa inyo na yung araw na gagawin kayong alipin, as in talagang alipin ba? Tulad na ng old times. Matutuwa ba kayo? Alipin? Malaya ko, anong alipin? So, pinag-usapan namin ni Michael to eh. Sabi ko, Michael, hindi naman talaga tinuod ang kalayaan natin dito sa Pilipinas o kahit sa Amerika. Sabi niya, ha? Sabi ko, isipin mo, naglalagay tayo ng mga politicians sa government. Tayo daw nagboto mga yan. Tayo nagbabayad na ng sweldo nila. Tayo nagbabayad ng mga tax. Tayo nagbabayad sa pag-ayos na ng kalsada. Tayo nagbabayad na maayaw dapat ang BIR. Tayo nagbabayad dapat maayaw ang mga ganito, ganyan. Ang tanong ko kay Michael, sabi ko, Michael, kung tayo naman ang malayang-malaya, bakit sila yung gumagawa ng patas, wala naman tayong choice? Bakit sila yung gumagawa ng corruption, wala naman tayong choice? Bakit puro guba ng ganito, parang ganito, ganyan? Ang dami kong binigay na ng idea ba? Kasi sa tinod lang talaga mga ison, ang akala ninyo, mga malaya tayo dito sa mundo. Pero hindi. Mga alipin tayo ng government. Even though tayo nagpapasok sa government, wala naman tayong choice. Pag hindi ka sumunod sa batas, ano mangyayari sa'yo? Oh. Sino gumagawa ng batas? Kayo? Hindi. Sila. Tapos sinasabi ko sa inyo, halos 100% of the time, yung mga gumagawa ng batas, hindi ako galit ha, yung mga gumagawa ng batas, hindi nga sila sumusunod sa sarili ng mga batas. Yung grabe yung, salamat talaga kay Ate Mags, kasi nagkukuroon talaga kami ng matindi mga conversation habang nagbibiyahe kami sa Pepsi. Malalim yung mga usapan minsan eh. At ito na-enjoy kasi mas nakikilala ko si Mike, si Totong, si Pastor Edwin, si Joven, si Pabs. Mas nakikilala ko sila at sana mas nakikilala nila ako at hindi lalo na nawawala yung love sa akin. Grabe pala si Pastor Edwin. Sana hindi naman ganoon, kundi enjoyable yung kabilaan ba? Sana. Pero grabe talaga mga ison. Ito ay matindi. Ito ay matinding yung mga usapan na ganito talagang malalim yung mga nakikita natin. Pero dahil kasi hindi naman tayo observant, dahil kasi okay na yan, wala tayong conviction, parang mas lalo, parang nagiging robot ka lang na ng government eh. Yung sinabi, ito yung gagawin mo, kung hindi mo ginawa, hindi ka makakaganto. Kung kailangan example, balikan mo lang. COVID, mga igsoon. Lahat tayo parang ginawa mga hayop. Tinestinan pa tayo. Tinestinan tayo ng kalokohan na ginawa ng tao. Tapos na yun, million plus na mga tao namatay sa testinan nila. Pero, sino yung pwedeng ikasuhan? Kung alam nyo lang, guys, grabe. Nag-start to, sa tinod lang talaga, the reason kung bakit na-share ko, nag-start ko dito sa kwento. Gusto namin ng hari. Gusto namin makagaya sa mga ibang bansa na may hari. Pero kukulitin kayo, okay lang. Pabastusin kayo, okay lang. Gagawin niyo kayo alipin, okay lang. Susunod kami. Kukunin yung mga anak mo, okay lang. Kukunin mo yung mga anak mo babae, gagawin yung mga alipin niya sa palasyo, okay lang. Umabot sa ngayon, wala, grabe. Ibang usapan na yan, balik na natin dito, pero gano'n naman yung idea, guys. Doon nag-start. Nag-start na pagpasok na ng ang tao ay para talaga gusto talaga may nakadirekta sa kanila. At ang mga Israelita, meron silang Diyos na sana mag-direkta sa kanila. Pero dahil sa kulitan nila, nag-choose sila. So ganito na nangyari. So ginawa si Saul, ginawa siyang
king. Tapos maayo naman yung una. Tapos grabe yung ginawa niya, nakaligtas siya ng Israel sa kalaban. Tapos na yun, dito sa 12 mga Exol, ito yung story na gusto ko lang iabot sa inyo. Dito sa 12, pinag-usapan ito yung parang farewell speech ni Samuel. Siya ay matanda na, binigay niya yung buong kinabuhi niya para sa mga tao. At sa pagsabi nito, tinuod to. Kasi kung maalala mo yung kwento ni Samuel, anak siya nino? Starts with letter H. Hana. Si Hana ay walang anak. At nangayon siya kay Ginoo, Lord, kung mabibigyan mo lang ako ilang years, pinaiyak sa Ginoo, kung mabigyan mo lang ako ng anak, ibabalik ko sa iyo. At grabe, pinagingan ng Panginoon yung iyak niya, binigyan siya ng anak, at after nakatapos na magdede, pinahatag niya kay Lord doon sa templo. At lumaki yung bata sa templo. At siya yung sumunod na naging pare after namatay si Eli at yung dalawa niyang loko-lokong anak. At ngayon, more than 70 plus years. Nakalagay dito 70 plus years. Naglingkod siya para sa Israel. Sa pinag-usapan namin ni Obs tsaka ni Rachel, ito lang yata yung priest sa Old Testament, guys, na sumama talaga sa gera. Kung babasahin mo yung istorya dito sa Samuel, sa unahan ng mga chapter, sabi daw yung naging pare na si Samuel, siya daw yung nag-lead na ng gera sa kalaban. Hindi naman sumasama ang mga pare sa laban, guys. Pero sabi daw si Samuel, ginamit ng Panginoon. Hindi ko alam kung talaga sumali siya sa gera, pero siya lang yung parang nakikita ko na prophet or priest na talagang sumama pa sa gera. So binigay niya talaga lahat para sa Israel. At ngayon dito sa chapter 12, guys, padaling ko lang. Sabi daw, ninakawan ko pa kayo. Kinawaan ko ba ng ganito? May ginawa ba ako? Dinaya ko ba kayo? Na-oppress ko ba kayo? Meron ba akong tinanggap ng bribe? So, meron ba akong nagawang mali? Sabihin niyo sa akin habang may buhay pa ako para magawin kong igawa kong maayba. Aayusin ko yung nagawa kong kasalanan. At nang ingo daw yung lahat ng tao. Wala kang dinaya, wala kang binastos, wala kang ginawa. Sabi ni Samuel sa verse 5, sige, ang Diyos na ng saksi about sa inyo na wala akong ginawa. At sinabi niya, sige, ang Diyos ang saksi. Tapos verse 6, kwento lang ni Samuel about sa ginawa ni Lord kay Moses at kay Aaron at yung mga milagro na ginawa sa Egypt. Tapos tinuloy niya kay Jacob sa Egypt, tinuloy niya kay all the way down. Tapos dito sa verse 9 mga Ikson, sabi niya, pero yung pala na yon, kinalimutan nila ang Diyos. At ayun, binenta na naman ng Diyos ang mga Israelita sa kalaban nila. Tapos verse 10, umiyak na naman sila at sinabi nila, nagkasala kami, tinalakuran ka namin at nagsamba kami sa mga Diyos-Diyosan. Pero Lord, i-deliver mo kami at kami ay maglilingkod sa iyo. Verse 11, pinadala ni Lord si Gideon, pinadala ni Lord si Barak, pinadala ni Lord si Jephthah, pinadala ni Lord ang Samuel at dineliver kayo, pinaligtas kayo sa kaaway ninyo at namuhay kayo ng ligtas. Pero ayan na naman, yung king na ng Amorites, si Nahash, nakita ninyo at sinabi nyo, gusto namin ng hari tulad ng mga Amorites, bigyan mo kami ng hari. At kahit pinabaala ko kayo na hindi magiging maayo, ginustuhan pa rin nyo. 13, sabi daw, ayan, ito may king na kayo. Pero si Lord talaga yung king ninyo. So verse 14, pabasahin lang natin to 14 mga Ikson. Chapter 12, verse 14. Chapter
12 verse 14. Sabi daw, kung kayo at ang hari ninyo ay mamuhay na may takot sa Panginoon, susunod sa mga utos niya, at maglilingkod sa Kanya, walang masamang mangyayari sa inyo. Pero guys, listen, makinig po tayo. Pero kung hindi kayo susunod sa Panginoon at sa mga utos niya, pupurusahan niya kayo gaya ng ginawa niya sa iyong mga ninuno. Manatili kayo sa kinaroroonan ninyo at tingnan ninyo ang kahamang mga bagay na gagawin ng Panginoon sa iyong harapan. Hindi ba't panahon na yon na pag-aani ng trigo at hindi umuulan? Pero manalangin ako sa Panginoon na magpakulog at magpaulan at magpaisip-isip ninyo kung gano'ng kasama ang ginawa ninyo sa panangin ng Panginoon nang humingi kayo ng hari. Tapos tinuloy niya. Sabi daw, nag-pray si Samuel at doon mismo sa araw na yon, biglang nagkulog at umulan na malakas. Pinagingan ng Panginoon yung prayer niya. Pinagharian ang lahat ng tao ng matinding takot sa Panginoon at kay Samuel. Sinabi nila kay Samuel, ipinalangin ninyo pa kami sa Panginoon ng iyong Diyos upang hindi kami mamamatay dahil dinagdagan namin ang aming mga kasalanan nang humingi kami ng hari. Sumagot si Samuel. Dito tayo makinig. Ito yung point ko na yung umaga mga ison. Huwag kayong matakot. Kahit na nakagawa kayo ng masama, huwag ninyong talikuran ang Panginoon. Kundi palilingkuran ninyo siya ng buong puso. Huwag kayong sumunod sa mga walang kwentang Diyos-Diyosan. Hindi sila makakatulong or makakapagligtas sa inyo. Alang-alang sa kanyang pangalan, hindi kayo papabayaan ng Panginoon. Ikinalulugod niyang gawin kayong mga mamanyayan niya. Mamamanyayan niya. Tapos dito sa last, sa verse 23, tungkol naman sa akin, hindi ako titigil na palalalingan sa Panginoon para sa inyo dahil kung makaganoon, makasala ako sa Panginoon. Tuturuan ko rin kayong mamuhay ng tama at matuwid. Pero dapat kayong magkaroon ng takot sa Panginoon at maglingkod sa Kanya ng tapat at buong puso. Alalahanin ninyo ang mga kamamangang bagay na ginawa niya sa inyo. Pero kung magpapatuloy kayo sa kasalanan, kayo at ang hari ninyo ay lilipuin. So ito yung point na gusto kong iabot sa inyo mga ison. Kasi may two parts to eh. Binigay ni Lord yung hiningi nila na hari, si Saul. Even though pinag-warningan sila. Okay? In 1 second, in 1 minute guys, i-compare natin to sa kinabuhi natin, i-side by side natin. Pero sabihin lang natin yung ginawa nila. Humingi sila ng hari, binigyan sila. Even though may warning. Pangalawa, pinakita pa ni Samuel kung ganun ka-powerful ang Diyos na dapat talaga sila magsisi. Yan yung pangalawa. Pangatlo, pinaulan, pinakidlat, at kulog, at nagsisi sila. Pangapat, ito yung pinaka-importanting point sa apat na points. Pangapat, nagsisi sila. Pero sabi ng Panginoon kay Samuel, kahit masama yung pinili nyo, makinig po tayo kasi dito lang tayo magtatapos mga isod. Kahit mali yung pinili ninyo, kahit masama yung pinili ninyo, sabi lang ni Samuel, kaya pa ni Lord kumilos at gawing mabuti yung ginawa niyong mali. So yung una, mayroong hiningi kahit may warning. Guys, i-compare natin to sa sariling buhay natin.
Hindi ako magmamalaking, hindi ako yung nagsasabi na marunong ko. Pero pag kayo ay lumapit kay Pastor Edward, Pastor ako, at humingi kayo ng advice, tapos kung ano yung in-advise, baliktad yung ginawa mo, huwag ka naman bumalik sa akin at, tapos tatanungin kita, nagawa mo ba yung tama? Hindi. Ba't nag-ano ka sa akin? Choice mo yun. Kasi ito yung ginawa ng mga Israelita. Kahit pinag-warningan sila, ginawa pa nila kung ano yung gusto nila. Yan yung isang comparison. Pangalawa, once na talaga na-force sila na masisi yung, yung mga sarili about sa ginawa, i-compare natin sa mga life natin, guys. Kasi may dalawang option na naman. May humbleness at ano kaya yung isa? Ano yung kabilaan ng humble? Letter P. Pride. Pride. Sino ba dito ay may definition sa pride? Hindi ako mali. Kahit nahuli pa ako magnanakaw, hindi ako mali. Kahit sinuntok ko pa yung tumulong sa akin, hindi ako mali. Ang pride never magsisisi, never mag-admit, mag-amin na may kamalian. Mga ikson, ito yung difference na ng dalawa. Ang humble, kahit hindi ka pa nga mali, willing ka na gawin kang mali. Ito yung matutunan, yung talagang, yung kung gusto niya na, hindi ibig sabihin, dapat gawin niyo ito para maranasan mo ito. Pero dito mo talaga maranasan yung tunay na ganyan is sa mag-asawa. Sa mag-asawa ba? Magkulitan. At pag hindi talaga tumigil yung isa, walang katapusan. Makita mo si mom and dad, grabe, 4 hours straight. Hindi sila hihinto. Parang sarap sabihin, time out muna, inom ka muna ng tubig, dahil. Oh, kumain ka muna, baka mawala yung lakas mo. Matindi yung mga ganun, kasi pareho may pride. At kahit walang mali yung isa, dito makikita yung pag-humble sa mag-asawa mga ikson. Kahit hindi siya mali, okay na. Sorry na. Okay na. Pero yung pagkaka-humble, ito yung maganda doon, guys. Sa pagiging humble, mayroon ka rin dalawang option. Okay? Pwede kang magiging humble, surface lang. Face value baga. Pag pumunta kayo ng Alturas, sa Tagbilaran or dito, pag umakit ka doon sa mga furniture area, meron sila mga parang dako na TV na screen pa. Or sa Mandawi Foam, may mga computer pa. Pero pag hinawakan mo, hindi pala tinod eh. Mga props lang sila. Ang tawag dyan, face value, yung dating. Guys, ang humbleness natin, maaring ginagawa lang natin face value. Pero yung sa loob, kung hindi lang ako Kristiyano. Alam mo, yan yung isang na-abuse na term. Kung hindi lang ako Kristiyano, yari ka sa akin. Wow! Ano yung may threat na parang may mali doon ah. May tina-threat. Kung alam mo lang, hindi Kristiyano, yari ka sa akin, patay ka sa akin eh. Magpasalamat ka sa Diyos, Kristiyano ako. Bro, nagawa ko na din yan. Sorry Lord. Pero yung dalawang option sa pagiging humble, guys, is pwede yung face value or pwede rin yung genuine. Na kahit sa heart mo, alam mo, tama ka. Guys, ang pinaka-example natin dito is Jesus. Wala siyang ginawang kamalian, hindi siya nagkasala, pero siya yung tumanggap na lahat ng kasalanan ninyo at kasalanan ko. At nagpa-humble siya at walang kasamang galit. Perfect example. So then, yun yung pangalawang point. Pati na to, matapos na to. Yung first point was, kahit may warning, dinuretso. Pangalawang point is, kapag nahuli ka sa iyong kasalanan, yung dalawang option mo is either magpa-pride ka o magpa-humble ka. Na sub-point na hindi naman talaga kasama sana is yung dalawang side na ng humble, pwede yung face value
or pwede yung tinote talaga. Pero itong pride guys, pag pinili yung pride, hindi na siguro kailangan pag-usapan niya. Pride goes before the... Oh! Ang pride ay talagang grabe. Subukan mo mag-proud, aabot ka sa bangin. At magpa-fall ka. Kasi may limit yung pagsisinungaling. May limit yung nagnakaw. May limit, mahuhuli ka. Mahuhuli ka. Guys, walang way out kundi magpahambol. So ito mga Israelites, grabe. Pwede na sana sila magsabi, wala naman kaming ginawang mali. Pero sinabi nila, yung pinakita ni Samuel sa pamagitan ng ulan at kulog, ito yung panahon na walang ulan. At nag-pray siya, sabi niya sa kanila, magpa-pray ako at ipapakita sa inyo ni Lord yung kamalian ninyo. Umulan, kulog, at doon nila nakita na talagang mali sila. At ito yung choice guys, nag-choose sila, nagpahambol. Nag-choose sila, nagpa-sorry. Nag-choose sila na, oh Lord, alam na namin, paparusahan na kami dahil mali talaga yung pinili namin. Pero dito yung pangapat. Kung willing tayo sumunod kay Lord, kahit sa kamalian natin, mga makinig po, kahit sa kamalian natin, kung willing tayo bumalik kay Lord, kung willing tayo magpahumble kay Lord, kung willing tayo makinig kay Lord, sabi ni Samuel, kung gagawin mo to, kaya ni Lord baliktarin yung situation nyo at gawin niyang maayo ulit. God can take garbage. Kaya ni God na kumuha ng basura kasi sa tinod lang talaga, lahat tayo ay basura sa una. May sarang, ginawa ko ng basura ni Pastor Roy. Bago natin nakilala ang Panginoon, mga kapatid, tayo ay disgusting. Punong-puno ng kasalanan. Punong-puno ng mga galit, puot, asar, inis. At kung hanggang na yun, puno ka pa rin dyan, i-check mo muna yung kasi mo kasi baka hindi mo pa talaga nabitawan ang tanan. Pero kung binago ka ng Panginoon, bago ka na. Ginawa ni Lord yung basura at ginawa niyang perfect na trophy. Mga ikson, dapat i-point mo yung sarili mo at sabihin mo, I'm a trophy of God. Alam na natin lahat kung ano yung trophy. Amen? Kung gusto mo sabihin, sa life ko, ako ang MVP ng Ginoo. Now, kung kaya natin sabihin yan, dito sa warning na naman na binigay ni Samuel, kung sasabihin mo yan, I am a trophy of God, I am the MVP of God, sabi niya, then do what He says, gawin mo kung ano yung sinabi niya. Sundan mo yung sinabi niya. Sundan mo yung utas niya. Mamuhay kayo ng matuwid. Mamuhay kayo ayon sa pulong sa Ginoo. Kasi kung hindi, sa pinakalas guys, kasi kapag mag-compromise, may consequence. Kapag nag-compromise, may consequence. So yung point ko na talagang gustong iabot sa atin yung umaga. At ito ay talaga nag-start sa prayer time ko about kay Jai. At merong iba na pinapapray ko talaga sila na kung hindi nila ma-overcome yung mga nagawa nilang masama, na para manatili sila doon, hanggang doon lang talaga sila. Pero kung ma-overcome, ma-accept nila na kahit ako basura, kaya pa rin akong gawing ginto ni Lord. Kaya pa akong gawing trophy ni Lord. At kung ma-choose ko lang, kaya nga sabi kailangan lang talaga mag-choose tayo. Kasi seryoso si God sa mga choices natin. Seryoso si God sa mga commitment natin. Seryoso si God sa priorities natin. Na itong ginawa ng mga Israelita, kahit mali sila, sabi ni Lord, nakita ko yung kamalian na ginawa ninyo, pero kung kayo magpahambol at kayo sumunod, pwede pa kayo iangat muli. Guys, lahat naman tayo nakakasala. Lahat naman tayo nakakasala. Lahat naman tayo may mga nagagawang mali. Araw-araw. Ang pastor ninyo nagkakasala araw-araw. Huh? Tao lang naman kami.
Ang difference lang talaga, is tulad na sinabi ni Samuel. Tulad na sinabi ni Samuel, kung willing tayo mag-humble, kung willing tayo magpa-sorry, willing tayo tumayo sa harap ng Panginoon at Lord, linisin mo ako. Sabi niya ni Lord, yung lahat ng ginawa mong mali, yung lahat ng decision mo ay pangit, kaya kong gawing ginto, kaya kong gawing maayo, kaya kong baliktarin yung kwento, kaya kong ipakita sa mga tao na ikaw ay priceless pa rin. Naibalik na naman sa kung willing tayo mga Exxon. Pinag-usapan na natin to ng couple weeks ago. Kung willing tayo. So, yung story na yung umaga guys, is about talaga sa may mga bad decisions. Amen? Sino ba dito may mga bad decisions paminsan-minsan? Now, all decisions, bad decisions may consequence. Pero nasa iyo ang choice kung lalala ba yung consequence or sigalang bahala sa consequence. Nalala mo ba yung sinabi ni David? Yung sabi daw sa kanya, yung sa kasalanan niya, pumili ka, anong gusto mo? Magpatay ako ng maraming mga sundalo mo dahil sa kasalanan mo? Or mag-plague? Or kukunin ko yung anak mo? Sa madaling kwento ba? At sinabi ni David, bakit sila yung magbabayad ng kasalanan mo? Ako yung tirahin mo. Kasi alam ko maayo ka, Ginoo. Alam ko, Panginoon, hindi mo ako tatapusin dahil lang sa kasalanan na gawa ko. Kailangan natin ibutang, kailangan natin ihatag yung kamalian natin kay Lord. Siya na bahala mag-consequence kayo sa inyo. Pero kung ang mundo ang mag-consequence sa inyo mga Exxon, wala kang control doon. Kay Lord tayo magpa-humble mga Exxon. Kay Lord tayo magpa-sorry. Kay Lord na tayo magpasisi. Lord tayo na mag-Lord, Lord, Lord. Siya na yung hahawak ng consequence mo. Siya yung magbabantay sa'yo. Ikaw ay trophy ng Ginoo. Dapat mamuhay tayo ayon sa trophy na yan. Compromise will always bring consequence. So, kung committed tayo, makakaiwas tayo sa compromise. At kung hindi tayo mag-compromise, makakaiwas naman tayo sa consequence. Mabuti ang Diyos, mga Exxon. Amazing kaayo si Lord. Willing talaga na magpatawad ng kahit anumang kasalanan. Pero sa paghingi tayo ng patawad, kailangan talaga mayroon tayong decision na gawin na hindi natin mababalikan yung mga ginagawa natin kalokohan. Yan yung pinakaayo ni Lord. Is tuwing Sunday, mag-sorry ka, tapos pagdating ng Sunday night, balik lang naman. Monday, balik na naman. Tuesday, balik na naman. Tapos pagdating ng Sunday, sorry Lord, sorry Lord, sorry Lord. Pagdating ng Sunday night, balik lang na naman sa kulungan. Gusto ni Lord is, pag na-change ka ni Lord, manatiling change forevermore. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Saktan ba natin? Ito ay, sinabi ko sa iyo kanina, meron akong ginadjuggle na ng wali. At ito ay isa-isa. Yung isa naman was more focus sa bumangon na talaga, makipaglaban na tayo. Pero ito, siguro next week or ito ay kailangan natin ma-remember na kahit meron tayong mga mali na ginagawa, magpahambol tayo. Kaya ni Lord gawing mabuti yung mga kulukuhan natin. So next week siguro pag-usapan natin yung victory na binigay ni Lord kay Jonathan, yung anak ni Saul. At guys, kailangan mamuhay tayo ng victorious life. Amen? Kahit magulo ang government. Amen? Kahit feeling mo, kala mo maraya ka, pero hindi naman, parang nagpaisip ka, hindi pala talaga. Wala tayong paki kung ano yung ginagawa ng government. Mag-concentrate tayo sa kung ano yung ginagawa ng Panginoon. Kasi yan yung tunay na natin mauuwian. Temporary lang to. Temporary lang to. So praise the Lord.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Sana nasabta natin, sana mayroon tayong encouragement na kuha. Sana magpaisip tayo. Na talaga may consequence, mga decision natin, may consequence talaga. Piliin natin ang Diyos, mga ikson. Piliin natin ang Diyos, piliin natin yung pagiging humble, hindi yung pride. Sinasabihan ko yung sarili ko everyday. Always, bitawan ng pride, bitawan ng pride. Kahit mas marunong ka sa isa, bitawan mo ang pride. Kahit mas magaling ka sa itong bagay, bitawan mo ang pride. Magtulungan na lang, instead na pinapakitaan. Magtulungan. Magtulungan tayo. Equal tayo sa paningin ng Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Well, maayong Diyos. Amen? I-prepare lang natin yung mga hearts natin sa tithes and offerings. Pagkatag sa Ginoo. Ito ay amazing na opportunity na pwede natin ipakita kay Lord kung ganun ka awesome yung nagawa niya sa mga life natin. Maayo ang Diyos, mga ikson. Hallelujah. Praise the Lord. Alright. Let's give to the Lord.
Lord God. Salamat kayo matang na kabuntago naman. Salamat Ginoo sa inyong pulong. Imong ginasulti sa mata ko sa kanang mamahan. Thank you Lord God. Malipayon ang mata ko sa kasing-kasing idawat sa mong pulong karon namahan. And Lord, dili lang kini nadungog lamang mo dili Lord. Ang kining hinuglugan amahan kining mga pulong Ginoo Dios. Nabangi kami amahan nga kining among ma-apply sa mata ko sa mong kinabuhi Lord. Among priority Lord God is ikaw ang mauna amahan. And Lord, upanan kininamo Lord God og commitment amahan. And